Sa mga kwentong bayan ng Pilipinas, ang mga aswang ay palaging inilalarawan bilang mga nilalang na mapang-api o maatake sa mga buntis na kababaihan at mga sanggol at umaasa sa dugo at laman ng tao para mabuhay. Sila ang mga pangunahing kontrabida sa maraming alamat, mga nilalang na kailangang takbuhan o labanan ng mga bayani ng mga kwento. Ngunit ano kung ang isang aswang ay nakararamdam ng tunay na pag-ibig? Ang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng isang aswang at isang tao ay hindi lamang nagbabago ng ating pananaw sa mga nilalang ito, kundi nagpapakita rin na ang pag-ibig ay kayang lampasan ng mga hangganan na mga alamat, takot at mga paniniwala ng lipunan. Tawagin na lang natin si Paing at si Amihan. Si Paing ay isang binatang magsasaka mula sa isang maliit na baryo sa gitna ng kagubatan. Simple lang ang kanyang buhay, nagtatanim ng palay, nag-aalaga ng mga hayop at tumutulong sa kanyang mga magulang sa mga gawain sa bahay. Isa siyang mabait at mapagmahal na tao na laging handang tumulong sa mga kapwa niya. Sa kabilang dako, si Amihan ay isang aswang na ipinanganak sa isang pamilya na mga nilalang na katulad niya. Mula noong bata pa siya, sinanay siya nang hanapin ang kanyang pagkain sa gabi. Ngunit sa kabila nito, palagi niyang naramdaman na mayroong kulang sa kanyang buhay. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit palagi siyang nararamdaman na iba siya sa kanyang mga kasama. Hindi niya nararamdaman ang kasiyahan. Nararamdaman iba kapag sila ay kumakain ng laman ng tao. Unang nagkita sina Paing at Amihan sa tabi ng isang ilog malapit sa baryo. Si Paing ay naglalakad pa uwi mula sa paggawa sa bukid na makita niya si Amihan na umiiyak sa tabi ng isang puntod. Hindi siya natakot sa kanya kahit napansin niya ang kanyang mga kaibang katangian, ang kanyang mga mata na namamaga at ang kanyang mga daliri na may mahabang kuko. Lumapit siya sa kanya at tinanong kung bakit siya umiiyak. Sinabi ni Amihan na ang puntod ay para sa kanyang ina na namatay noong siya ay bata pa. Mula noon, nagsimula silang magkita-kita tuwing gabi sa tabi ng ilog. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga buhay, mga pangarap at mga takot. Sa paglipas ng panahon, unti-unting umusbong ang pag-ibig sa pagitan nila. Hindi naging madali ang kanilang pag-ibig. Una sa lahat, kailangan nilang itago ang kanilang relasyon sa mga tao sa baryo at mga kasama ni Amihan bilang aswang. Ang mga tao sa baryo ay matagal nang natatakot sa mga aswang at naniniwala sila na ang mga ito ay mga nilalang na dapat takbuhan o patayin. Samantala ang mga kasama ni Amihan ay hindi pumapayag sa kanyang pag-ibig sa isang tao. Dahil naniniwala sila na ang mga tao ay kanilang mga kaaway at pagkain. Bukod pa rito, si Amihan ay nahihirapan sa kanyang mga katangian bilang aswang. Bawat gabi, nararamdaman niya ang mga pagdanasa na hanapin ang kanyang pagkain. Ngunit sinubukan niyang pigilan ito dahil ayaw niyang saktan ang sinumang tao, lalo na si Paeng. Isa sa pinakamalaking pagsubok na kanilang hinarap ay nang malaman ng mga tao sa baryo ang tungkol sa kanilang relasyon. Isang gabi, habang sila ay magkakasama sa tabi ng ilog, may mga tao mula sa baryo na nakita sila. Natakot ang mga tao at agad silang umuwi para ipagbalita ang nakita nila. Kinabukasan,
Nagtipon-tipon ang mga tao sa baryo para pagplanuhan kung paano haharapin si Amihan. Sinabi nila ng kailangan nila itong patayin para protektahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa araw na dapat silang humantong kay Amihan sa kamatayan, lumabas si Paeng para pigilan sila. Sinabi niya sa mga tao na hindi masama si Amihan at na mahal niya ito. Sinabi niya na ang pag-ibig ay hindi dapat batayan sa kung ano ka o sa kung saan ka nagmula. Sa una, hindi naniniwala ang mga tao, ngunit nang makita nila ang pag-ibig at katapatan sa mga mata ni Paeng, unti-unting napapansin nila na maaaring mali sila sa kanilang mga paniniwala. Samantala, dumating din ang mga kasama ni Amihan para kunin si Amihan. Sinabi nila na kailangang bumalik siya sa kanila at kalimutan ang kanyang pag-ibig sa isang tao. Ngunit si Amihan ay tumanggi. Sinabi niya handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang pag-ibig kay Paeng. Kahit na ibig sabihin nito ay hiwalayan niya ang kanyang mga kasama. Sa huli, napagpasyahan ng mga tao sa baryo na bigyan ng pagkakataon si Amihan. Sinabi nila na tumutulong sila sa kanya nang kontrolin ang kanyang mga katangian bilang aswang at na hindi na nila nahahabulin pa. Samantala, napagpasyahan din ang mga kasama ni Amihan na hayaan si Amihan na mamuhay ng buhay na gusto niya. Alam nila na mahal niya si Paeng at na hindi nila dapat pigilan ang kanyang kaligayahan. Ang kwentong ito ng aswang na nagmahal ng isang tao ay isang paalala na ang pag-ibig ay isang puwersang kayang lampasan ang mga hangganan.